Elite 1, Elite 1, Elite 1. Yes, D16. May pinapasabi kasi si Orion Pax sa'yo. Ano na naman yan, D16? Parang gusto niyang sabihin na mag-date daw kayo? Uy, wala akong sinasabing ganyan, D16. Pwede ba D16, wag niyo akong idadamay sa kalokohan ninyo ni Orion Pax ha? Ang dami kong ginagawa ngayon, super busy ako. Wag niyo ako isorbohin! Pati ako dinadamay sa mga walang kwentang bagay. Sungit ah. Orion Pax, okay daw! Here's the toy that we're going to review for today. This is the YOLO Park Transformers 1 Cogless Bot Mode Elite 1. Now, before we start, special shout out again to YOLO Park for sending us this Cogless Bot Mode Elite 1. Once again, YOLO Park, thank you so much. And as you can see here, ganito ang classic packaging ang meron siya. Wala silang windows pag sa mga Cogless Bot Mode compared sa mga Cogbot Mode na naka-window na. Yan, parang ganyan. So, ganyan ang itsura niyan sa harap and sa likod. Ganyan naman ang itsura ng packaging niya. Makikita nyo yung mga iba pang available models and how to assemble and yung mga kasama niya doon sa loob. Sa side, ganun din. And sa kabilang side, pareho lang. On top, Transformers 1. And sa baba, marami lang na mga warning, etc. Pag na-unbox natin, meron lang ulit tayo ditong kasamang thank you paper from YOLO Park na nandiyan na rin yung QR for their customer service. Nandito na yung manual ni Elite 1. Moving right along sa ating main figure na hiwa-hiwalay pa at naka-clamshell pa. So, i-unclam na natin yan. Here we have na sa Elite 1, ang kanyang Cogless Bot Mode. Check muna natin yung pinaka-details niya. Check natin yung face niya. Okay naman. Maganda naman yung face niya dito. Although hindi gaanong kita yung bibig niya, no? Hindi na sila nag-line doon sa mouth niya, kaya medyo hindi lang halata. And then yan pa yung ibang details niya. Yan, sa side and sa likod. Okay, maayos naman yung likod niya. And sa kabilang side, sa ilalim. Yan, okay. And para sa kanyang articulation, yung head niya is ball jointed. So, naiikot siya ng ganyan. May look up siya na ganyan, maganda. And look down, actually, yung look down nang wala gaano. Yung look up, okay. Yung kanyang creed moment, hanggang ganyan lang. Nakaharang na kasi yung shoulder pad niya doon. But, naro-rotate niya ng ganyan. And may mga swivel yan dyan na ganyan kasi naka-ball joint din yan doon. Dito sa may taas ng elbow niya, may rotation yan and yung pinaka-elbow bent niya, ganyan. Single bent lang yung sa elbow niya. And then, pagdating sa kamay niya, ball jointed din yan. So, naiikot lang din yan. Ganon din sa kabila. Pagdating sa waist niya, walang any articulation dito sa pinaka-body. Pagdating dito sa lower area ng waist niya, nandoon yung pinaka-rotation niya. Diyan. And yung kanyang side skirt yan, natataas yan ng ganyan. And then, yung kanyang high kick, ganyang kataas. Yung kanyang back kick, mataas din naman. Yung kanyang Van Damme split, medyo hirap kasi hiwalay na itong pinaka-ball joint niya dyan. So, hindi mo siya gaanong mabibigyan ng Van Damme split. Yan, parang ganyan na yung pinaka-split niya. Pero yun nga, ball jointed yan. So, at least may mga rotation pa siya dyan na ganyan. Wala nang any articulation sa legs. But, pagdating sa knees, ayan, yung bent ng knees niya, double jointed din. Meron dito sa gitna and meron doon.
sa pinakababa ng knees niya, which is good. Maganda yun, maganda yung pagdating sa pinakapaa niya, ball jointed din naman yan, so may mga swivel and of course naiikot siya na agad. Check lang natin yung mga iba pa niyang accessories such as yung kanyang alt hands. Meron tayo dito medyo open palm, ganyan ang itsura niyan. Yan, ganyan ang pinaka-itsura niya. Then yung kanyang closed fist or gun wielding na rin, isa na. Meron pa siyang isang head which is yung kinabit ko, yan yung parang pinaka-open palm talaga. Yung isa kasi parang medyo ano lang medyo relax lang yung palm niya. Also, meron din siya ditong cog. Ayan, no? So, nag-include din sila ng ganitong klaseng accessories. Ang sobrang liit, baka mawala, kaya iingatan. Transformation cog nila yan. Sobrang liit. Anyway, ang pinaka-last na accessories natin dito is yung kanyang jetpack na ginamit nila doon sa mining. Ayan, check natin yung itsura. Same lang, tulad nung kay D16. Pareho lang sila ng mga jetpack. So, para makabit natin yan, ibig sabihin, pwede matanggal to. Ayun. So, yun. Medyo, medyo awkward lang guys kasi kailangan mo patanggalin itong piece na to sa likod para lang maikabit yung jetpack natin. Instead of, binutasan na lang sana nila yan, kabit lang tayo ng kabit dyan, hindi yung magtatanggal pa tayo ng part na to. Tapos, pag nawala pa to, o diba, tapos ayaw mo gamitin jetpack, no choice ka na kundi parating nakakabit yung jetpack. Maganda naman yung jetpack ayan. Yan, okay? So, maganda naman yung jetpack, yung itsura kay Elita. Actually, yung mga cogless natin, mas trip ko talaga sila ng may jetpack. Mas maganda yung itsura. Para sa height dito ni Elita 1 na cogless, ang height niya is around 5.25 inches. Wala pa siyang 5.5 inches. And ang maganda niyan, i-compare pa natin siya, of course, doon sa kanyang Elita 1 na cogbot mode. So, ito yung may transformation cog na siya. Laki, no? Laki ng difference. Let's also include sa pang cogless bot mode. Ito si D16. Ang ganda ng scaling nila. Sakto. So, okay, good. Also, let's include our Optimus Prime core class. And also, our Earthrise Quintesson Judge. And let's include na rin a human figure from our Hammond collection, Dr. Ellie Sattler. So, yan ang ating high comparison. If you are planning to buy this Elita 1 cogless bot mode from YOLO Park, ang price range niya is around 600 pesos up to 999 pesos. Depende na lang again kung saang market kayo makakuha ng specific copy nyo nito. There you have it now guys. Ito na ang ating YOLO Park Transformers 1 cogless bot mode Elita 1. What do you think of this figure? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, to be honest, nagustuhan ko yung pinaka-itsura dito ni Elita 1. Considering na mas maliit siyang figure compared sa iba, kahit na ang laki ng difference niya doon sa kanyang cogbot mode, maganda yung pagkaka-execute dito kay Elita 1. Although, may certain parts dito na medyo makulit, especially itong ngipad niya. Mabilis lang sumabit sa part ko. So, ibig sabihin, medyo maluwag itong part na to sa nakuha kong copy. Depende na lang siguro sa copy rin na makukuha ninyo. So, YOLO Park, based on my experience, is depende yan sa mga copies na makukuha ninyo. Pero overall, yung playability dito ni Elita 1, kahit na ang liit lang niyang figure, super nakaka-enjoy yung playability niya. Especially itong jetpack niya. Ang laki talaga nung difference na nadadagdag sa overall look ng mga cogless bot mode natin. Specifically nga dito kay Elita 1. Ang medyo downside sa akin is that nag-include sila ng transformation cog dito pero wala namang use. Hindi naman natin mailalagay dito kasi hindi naman pwedeng mailagay yan dyan compared dito kay Megatron. Kasi kay Megatron, butas yun. Dito kay Elita 1, hindi butas. So, hopefully, sana ginawa nilang ganito rin, butas din. Para at least nga, pwede nating ilagay yung transformation cog nila sa loob ng chest. Sa downside nga is yung pagtanggal pa nung specific part na to sa likod niya para lang maikabit natin itong jetpack niya na instead na nilagyan na lang sana ng peg para salpak lang tayo ng salpak anytime na gusto natin gamitin jetpack. Pero anyway, for me, mas maganda pa rin talaga na meron siyang jetpack. How about you guys? Meron na rin ba kayo nitong Elita 1? Mas gusto nyo ba yung cogless bot mode na Elita 1 or yung cogbot mode na Elita 1 which is yung mas malaki? Let me know naman sa comments down below.